Lord of the nations, a worshiping, praying, God-seeking, soul-winning church. Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po ang Sunday group? Pinagpala ng Panginoon. Ayan. Uh, Alright, so kami po ay natutuwa na pasensya na kayo. Paminsan-minsan na natitigilan tayo sa programa natin dahil gusto natin na ang programa ng Panginoon ang siyang masunod. At minsan hindi ho ako mahihiyain pagdating sa presensya ng Panginoon. Kung sa bawat pagkakataon naman na binibigay sa atin ng Panginoon, I really express my humility sa harapan ng Panginoon. At ini-enjoy ko yung presence ng Panginoon. And anyway, we are so thankful sa Panginoon for giving us another privilege na kayo po ay makasama ngayong araw ng linggo. And then of course, ang atin pong upcoming 22nd anniversary sa Sunday. I'm hoping na kayong lahat ay makakasama sa araw po na iyan. And before that, ito po ay parang conditioning ng Lord para po sa malaking event po natin. But anyway, lahat naman po ng events natin para sa Panginoon ay laging big deal sa ating lahat. It doesn't matter kung regular Sunday, it's still a big deal. Or anniversary, lahat pong yan ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. And yesterday, ay nagko-contemplate ako. Usually, pag nagpupunta ako rito, for the last 3 years na nagpupunta po ako rito, yung piniprepare ko pong message between Saturday and Sunday, nagdadalawang isip talaga ako kung yung ipipreach ko ng Sunday ay para ba talaga sa inyo or yung Saturday ay para talaga sa Saturday. But more than often, ay nagsaswap minsan yung message. And hindi ko naman po ito gusto, kundi basta nararamdaman mo lang na it is the right thing to do. And so yesterday ay napag-usapan po namin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58, isa sa favorite verse ng maraming mga nagsaserve sa Panginoon. Nang sabi roon, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, be unmovable, but always be abounding in the work of the Lord, for you know that your labor in the Lord is not in vain." Hindi yan ang aking ipipreach ngayon. Kasi kung ipipreach ko yan ngayon, ipiplay ko na lang yung ni-record nila kahapon. Ang akin hong ipipreach for today ay common verse na isa po ito sa malimit pong maging bukang bibig natin pag tayo ay nag-aakay sa Panginoon or nag-express ng ating desire na mailapit natin ang tao sa Panginoon. Ito po yung salitang born again. One of the very challenging part ng isang text na lagi po nating binabanggit ay nagiging nawawalan ng kabuluhan, nawawalan po ng meaning because malimit na po natin itong mabanggit. Nabanggit na or narinig na po ninyo yung familiarity breeds contempt. Sometimes it can be applied sa mga familiar verses na atin pong binabanggit or na atin pong kinakabisado. And because of this, pag tayo po ay makakarinig ng
famous na mga talata at well-known na mga talata, nagkakaroon po agad tayo ng prejudice, meaning, meron tayong mga sariling, mga personal na mga prejudices against this famous verse. In particular ay ang John chapter 3 verse 3, ang salitang born again. Hindi ko naman sinasabing ganito tayo lahat, but for the most part, ang atin pong attitude towards a famous verse ay ilang libong beses ko nang narinig. Ayan. Just because isang libo mo ng beses na narinig, does not necessarily convey na naiintindihan natin. It's one thing to hear the words of the Lord, and it's another thing to really understand yung ating mga, yung salita ng ating Panginoon. And because 22 years na po ang LOTN Hong Kong, there is this notion na kung saan ay gusto nating marinig or ang preferred na mga messages po natin ay yung mga malalalim, yung mga sophisticated, mga sensational na mga messages. And I was standing there habang nag-worship po tayo. I remember a story, kaya ginugol ko kaagad. I wanted to read it to all of you. I think I shared this sa Ministry Enhancement Program. It's a story of Sherlock Holmes and Dr. Watson, na sila po ay nagpunta sa isang camping trip at medyo pagkakain po nila ng dinner nila, uminom sila ng kaunting pangpagising, kaya sila ay natulog. At paggising po nila, ito po ang eksena. Some hours later, Holmes awoke and nudged his faithful friend, Watson, look up at the sky and tell me what you see. Sa madaling araw, ginising ni Sherlock Holmes si Dr. Watson at ang sabi niya, tumingin ka sa itaas, ano ang iyong nakikita? And Watson replied, I see millions and millions of stars. What does that tell you? Watson pondered for a minute. Astronomically, it tells me that there are millions of galaxies and potentially billions of planets. Astrologically, I observe that Saturn is in Leo. Horologically, I deduce that the time is approximately 3:15. Theologically, I can see that God is all-powerful and that we are all small and insignificant. Meteorologically, I suspect that we will have a beautiful day tomorrow. Why? What does it tell you? Holmes was silent for a minute, then spoke, Watson, you idiot, some bastard has stolen our tent. Kaya pala nakakakita siya ng stars because the tent was already stolen. Meaning to say, real talk, sometimes sa spiritual, we look for those sophisticated, malalim, grabing mga mensahe ng ating Panginoon. And we tend to forget what's the moment, what's now, ano ang nangyayari, ano yung kaganapan, ano yung tunay na dapat na higit sa lahat ay naiintindihan natin. We look too far and we tend to not see what's in front of us. Isa yun sa nagiging challenge ng lumalagong church at tumatandang church. Na we look too far, ang haba-haba, ang layo-layo ng ating tinitignan because we think that we are already too spiritual and we think na naghahanap tayo ng bagay na salita ng ating Panginoon and we think na ang mga pangkaraniwang talata ng salita ng Panginoon ay hindi na akma sa ating spirituality, hindi na akma sa ating kalalagayan, and we look too far and we are blinded by what's going on. So ito pong message na ito ay isang message na kung saan, kagaya ng sinabi ko po kahapon, we are trying to prevent things because marami pong mga nagsiuwian sa Philippines or nag-migrate po sa ibang bansa na they were very active dito po sa church while they were here dito po sa Hong Kong. But eventually,
ay hindi na po sila nag-involve sa gawain ng ating Panginoon. Ang pagiging born again ay hindi lamang dito sa church na kung saan ay di ninyo o dito ninyo nakilala ang Panginoon. Ang pagiging born again ay wherever you go. So if ang text po namin kahapon is abounding in the work of the Lord, ang sabi ko sa kanila, one of our main purpose is to prevent that from happening, that when your time come na kayo po ay pupunta sa ibang bansa, kayo ay babalik sa Philippines, you will not do the same thing. Because mga brothers and sisters in Christ, marami na po tayong kilala, marami kayong kakilala, mga katabi ninyo sa upuan nung unang panahon, mga naririnig ninyo dito sa harapan nung unang panahon na sa sobrang active nila, sa sobrang fervent ng kanilang pananampalataya, when they went home, isang ganun lang, biglang nawala sila. They are nowhere to be found. They are not even involved sa gawain ng Panginoon. Na nung unang panahon, dito po sa Hong Kong, hindi ninyo kayang maatim na mag-absent ng isang linggo sa isang buwan. Ngayon, hindi na nila kayang maatim na mag-attend. Di ba? So maraming mga factors, but regardless of the factors, or yung mga justifications, or yung mga excuses, or yung mga alibis, if you understand who you are, if you understand kung sino ka, regardless of the place, regardless of the situations, regardless of the people, ayaw ko kasi ng church na yun. Ayaw ko kasi ng mga tao doon, kaya hindi ako uma-attend sa church na yun. Regardless of time, place, people, and everything, you are who you are. Amen? You are who you are. And so my purpose for today ay yung alam natin na salitang born again ay mas lalo pa po nating maintindihan kung ano po ang ibig sabihin nito at ano ang implikasyon nito sa buhay natin bilang mga directly involved sa gawain ng ating Panginoon, sapagkat mahalaga po na makilala natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, hindi yung kung sino tayo sa harapan ng mundo. Magkaiba po iyon. It's one thing to know who you are before God, and it's another thing to know who you are before the world. Mas mahalaga na makilala natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, sapagkat posibleng magbago ang ID ninyo sa mundo. No, yung magkumare, nagsusilian ng kandila, di ba? Nung una, loves na loves ko si kumare. nung nagkaroon na ng issue, nagsulian ng kandila, di na bago ID. Di ba? Pero ang hindi nagbabago ay yung ating identification sa Panginoon. Wherever you go, it remains the same. Anumang edad, yun pa rin ang ID ninyo sa Panginoon. Pero sa tao, nagbabago po yan. And so, ang purpose ko po is for us to really see ourselves the way the Bible wants us to understand according sa pagtingin at pagkilala sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat, pag hina-highlight po natin ito ng husto, mas magfo-focus po kayo sa mga bagay na dapat nating ginagawa kaysa yung mga bagay na gustong makita ng sanlibutan na ginagawa natin. Amen po ba? Kaya brace yourself. Simpleng message, pero sisimplihan tayo ng Panginoon. I'm aware na naka-live po tayo, kaya I need to choose my language. Kaya po, sa biyaya ng Panginoon, I'm hoping na maintindihan po natin ito. So, let's open our scriptures sa John chapter 3. At gusto ko pong basahin ang verse 1 hanggang verse 7. From the King James Version, hindi ko po inilagay dyan yung main text lang po yung nilagay ko. But allow me to read. Ang sabi niya, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher
come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Verse 7, Marvel not that I said unto thee, you must be born again. So there's three things na gusto ko pong pag-usapan po natin for this morning. Okay naman kayo na lumagpas ako ng oras, ano? Walang sumagot. So there's three things sa message outline po natin na ating pag-uusapan. One is the significance of the doctrine. Second, what being born again is not. And third, what being born again is. So ito pong istorya na ito po ay kwento ng interaction ng isang Pharisee named Nicodemus sa ating Panginoong Hesukristo at siya po ay nagtanong. Ang isa sa maganda sa attitude po ng Panginoon every time na meron pong lumalapit po sa Kanya ay nagtatanong, He doesn't just answer the question, He answered the questioner. Hindi lang po niya sinasagot yung tanong, kundi sinasagot niya mismo yung nagtatanong. Because apparently, you can actually pose it a question na hindi naman yun talaga ang gusto mong marinig. And so, what's amazing about the Lord Jesus Christ is that He sees all our intentions, alam po niya ang ating mga motives. So kung meron mang nagtatanong ng mga questions na yon, the Lord Himself could actually see the heart of the person and yung question na yon, He answers the question, pero ang nagiging attitude po niya of all the instances na merong lumalapit sa Panginoon, He answers the person Himself. He answers not just the question, He also answers the questionnaire. Okay. So, pag sinabi pong the significance of this doctrine, marami na po kayong narinig na mga paliwanag patungkol po sa born again, and I thank the Lord dahil hindi na ako magpapakahaba pa na mag-i-explain patungkol po sa born again. But ang gusto ko pong i-highlight ay ano po ang kahalagahan ng pagiging born again ng isang tao. It's very critical na sa isang lumalapit sa Panginoon o nakagaya po natin, isang tao na sinasabi po natin, we publicly announce na tayo ay kumilala na sa Panginoon. Do you really know who you are? Do you really know kung ano ang tingin sa iyo ng Panginoon? Again, ulitin ko, just for emphasis, na iba ang pagkilala ninyo sa inyong sarili, iba ang pagkilala rin ng Panginoon sa inyong sarili. Mas mainam na po na doon tayo sa pagkakakilala sa atin ng Panginoon. Just for the sake ng illustration, para maging klaro ang akin pong presentation, yun lamang pong difference, pagkakaiba ng pagkilala natin, because from the time na tayo po ay isilang dito sa mundo, sa biodata po natin, pag tinatanong kayo anong religion, ang nilalagay ninyo ay Christian. Okay? Pero kung babasahin po ninyo ang banal na kasulatan, si Jesus, never na tinawag niya ang mga followers niya na Christians. Wala kayong mababasang text na nung lumapit at nagsimulang sumunod si Peter, nagsimulang sumunod ang 12 alagad, ang tawag ni Jesus sa kanila, kayo yung mga Christians. Sa Biblia, 3 beses lang po ang salitang Christians. Okay? From 1 Peter at 2 sa Book of Acts.
Ngayon, dalawa dito sa tatlong occasions na nabanggit po ang salitang Christians nanggaling po sa bibig ng mga hindi sumasampalataya. Very significant po yan. Nang ibig sabihin nun, ang nagbinyag sa Acts 11:26, nasa Antioch po sila. Ang Antioch po ay lugar ng mga pagano, mga pagan, mga unbelievers. Dito po sumasamba ang mga worshippers ni Diana, ni Artemis. So sinasamba po nila. Pero meron pong nag-exist na church, na grupo ng mga mananampalataya, and from the lips of the people of Antioch, ang sabi roon, and the followers, the people that followed Christ, they were first called Christians. So ang nagbinyag sa kanila ay mga unbelievers. Okay? Mga unbelievers. Tapos, nung kaharap po ni Pablo si Agrippa, si King Agrippa, nagpapaliwanag po si Pablo patungkol sa resurrection, patungkol sa Panginoon. Ang sabi po ni King Agrippa, ang sabi niya, "You have almost persuaded me to be a Christian, and he is not a follower." Meaning to say, if Jesus never called the followers of Christ Christians, why would you call yourself a Christian? Ano? Kung hindi nga ako tinawag ni Lord na Christian, bakit ako nagpapatawag na, or why do I call myself as a Christian? Amen? Ang tinawag ni Jesus sa mga followers niya ay disciples. Followers, disciples. Si Paul ay hindi gumamit ng salitang Christian, kundi disciples pa rin. So sa madali pong salita, when you see yourself the way people sees you, pwede kang magbigay ng sarili mong definition ng kung ano ang tingin sa iyo ng tao. Pero, kung ang tingin mo or ang pagkilala mo ay the way na kilala ka ng Panginoon, hindi ka po pwedeng maglagay ng ibang pakahulugan. Because pag sinabi mong, you are a Christian, you can give your own definition sa salitang Christian. You can be a Christian kahit 5 ang asawa mo. Right? You can be a Christian kahit ikaw ang Kristo ng sabungan. Diba? You can be a Christian despite na kung ano-ano ang ating mga ginagawa. Because that's your own definition. Pero, ang salitang disciple is a very definitive word na hindi ako ang nagde-define, hindi kayo ang nagde-define, kundi si Jesus ang nagde-define. Ano ang ibig sabihin ng disciples? Followers of Christ. And pag maiintindihan po ninyo yung dynamics ng pagiging disciple nung unang panahon, you don't just follow your Lord or your Master. Pag sinabi pong follower noon, ang picture niya, pag humakbang sa kanan yung kanang paa nung master mo, kung saan siya humakbang ay doon ka hahakbang. And it signifies yung turo niya at saka yung pagkatao niya. Ibig sabihin, kung ano ang ituro ng master mo noon, kailangan mong pakinggan, at kung ano ang gusto niyang ipagawa sa iyo, kailangan mong gawin. Kung ano ang character niya, kailangang maging kaparehas mo siya. Diba? Kaya nga po, maraming mga Christians na hindi parehas ang kanilang character sa kanilang Panginoon na kanilang sinusundan. But, wala pong disciple na hindi parehas ang kanilang character pagdating po sa pagsunod nila sa Panginoon. Let me just give you a particular example. Maraming Christians na pala absent sa church. Tagal-tagal lang ko pa ng katahimikan. Pero walang disciple na hindi nakakatagal na hindi umattend sa gawain ng Panginoon. Because that's the characteristics of Christ. So it's critical na ang gamitin nating ID
ay yung ID na galing sa Panginoon, hindi yung sarili lang natin. Because sabi ko nga, pwede kayong maglagay ng sarili ninyong definition. So when we talk about the significance of this doctrine, it has something to do with the importance. Gaano kahalaga ang katuruan na pagiging born again. Of course, lahat po ng katuruan ng Panginoon ay napakahalaga, pero of all the teachings of Jesus Christ, ito rin lamang ang tanging turo ng Panginoon na merong salitang except or unless. Basahin ninyo ang Matthew, Mark, Luke, and John. Marami po kayong makikitang mga turo ng Panginoon. Huwag kang papatay, huwag kang magagalit, huwag kang maggaganito. But of all the teachings of our Lord Jesus Christ, ito lang ang merong except. Sa madali pong salita, kung si Jesus ang naglagay ng salitang except dito, ganito ito kaimportante, ganito ito kahalaga on the basis of the word except. Di ba? Narinig niyo yung sinabi ng Panginoon, forgive and you will be forgiven. Forgive not and you will not be forgiven. Walang except. Pero ito lang yung merong except. Kaya po, sinasabi natin ito for us to understand na itong doctrine na ito, though basic sa ating isipan, dahil matatagal na tayo sa Panginoon, dahil matatanda na tayo sa gawain ng Panginoon, we think it's so basic. Napaka-basic, napaka-elementary. But if you see exactly the way Christ had stated this scripture or this command, nilagyan niya po ng except. So first, it is one of the teachings of Jesus. It is a command with an emphasis. Third, it is a command with a promise. And fourth, it is a command with a condition. Now, next na slide. I want to show you yung verbiage or wordings ng buong John chapter 3 verse 3. Hindi lamang born again ang nagbibigay po sa atin ng idea ng emphasis po dyan, but first ay yung term na verily, verily. Ang salita pong verily, verily ay distinct, kakaiba sa four Gospels. Wala kayong mababasa niyan sa Matthew, Mark, and Luke. Only through the Gospel according to John, 25 times na binanggit ang salitang verily, verily. And every time na sinasabi ni Jesus na verily, verily, para po siyang classroom na sinasabi ng teacher sa kanyang mga students na, class, listen carefully. Pakinggan ninyo ng mainam itong kasunod na babanggitin ko. So when Jesus said, verily, verily, I say unto you, unless a man be born again, the Lord was telling His listeners, nang sinasabi niya, focus your attention to what I'm gonna tell you. Itong sasabihin ko sa inyo ay napakahalaga. So first, ang significance ng doctrine of being born again ay unang makikita sa word na verily, verily. Pay attention. Nung sinabi ni Lord na forgive and you will be forgiven, walang verily, verily yan. Pero sa doctrine po ng born again, ay isa yan sa katuruan na matatagpuan sa Gospel according to John na nilagyan niya po ng verily. Second emphasis na nagpapakita po ng significance ng doctrine na born again ay ang word po na exempt. Tinignan ko po sa diksyonaryo, ang Tagalog pala niyan ay maliban. Pag sinabing liban, ibig sabihin ay walang ibang paraan. Hindi ka pwedeng mag-circumvent or walang pakiusapan. Alam niyo, one day, nanonood po ako sa isang news. Tapos nahuli po yung isang rider sa EDSA na dumaan po doon sa bus lane. At ang ginagawa po niya ay nakikiusap siya, Sir, pasensya na po, nagmamadali lang. Ang sabi nung enforcer, pasensya na rin po, trabaho lang. So walang circumvent. Hindi siya pwedeng umikot to get to being born again. Kaya ang sabi niya,
pay attention. Now, ang sinasabi niya, walang ibang paraan. So that gives you the idea kung gaano kahalaga ang pagiging born again. Third, ang sabi niya, you will not see forth the kingdom of God. So there's the promise. What's the promise? The kingdom of God. What's the condition? You have to be born again. What's the emphasis? Verily, verily, and except a man is born again, you will not see the kingdom of God. So ibig sabihin, if the promise is about the kingdom of God, there is no other way na ma-receive mo ang kingdom of God, or sabi ng verse 5, to see or experience the kingdom of God unless you are born again. So kung gusto natin, gusto ng tao, na maranasan ang kaharian ng Panginoon, there's only one way. Except, di ba? Wala nang ibang paraan. Di ba? Naalala po ninyo when we were still sa mga unang panahon po natin, papasok po tayo sa simbahan noon, doon po sa harapan ng upuan, may mga nakalagay na donated by. Makikita yung pangalan. Last week, umuwi po ako sa Ilocos. At first time ko pong pinuntahan yung sports complex na itinayo doon sa tuktok ng bundok sa lugar po ng tatay ko. And every span, parang tigi isang dipa na pader, meron pong nakalagay na pangalan. And I was like, in terms of church, people think na kapag ang pangalan po ninyo ay nasa loob ng simbahan, you could experience the kingdom of God, ang paghahari ng ating Panginoon. Pero ngayon sinasabi ng Panginoon sa atin, ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi nakukuha sa palakihan ng pader na dinodonate at sa pagandahan ng mga bagay na nandoon ang pangalan mo. Ang sabi ni Jesus, unless you are born again, you will never see the kingdom of God. So it's one of the teachings of Jesus. It is a command with emphasis. It is a command with a promise. It is a command with a condition. So tingnan po natin ngayon, what does it mean to be born again? So pag tinanong ko po kayo ngayon, mahilig pa naman akong magtanong. Pag tatanungin ko po kayo isa-isa, ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng salitang born again? Kung gaano tayo karami, ganun din karami ang sagot. Ibig sabihin nun, possible na merong parehas ang sagot, pero most likely, magkakaroon po tayo ng pagkakaiba-iba ng kasagutan. And it's imperative, it's very important, na bilang mananampalataya ng Panginoon, magkaroon po tayo ng iisang pananaw ng pag-unawa pagdating po sa pakahulugan ng salitang born again. At yung pangunawa na ito, hindi natin kukunin sa paliwanag ng tao, kundi kukunin natin sa paliwanag ng banal na kasulatan, the way Christ interpreted the phrase, you must be born again. Okay, pero bago natin tignan ang salitang what does it mean to be born again, tignan po muna natin yung what does it not mean. Ano ang hindi tunay at totoong pakahulugan ng salitang born again. Marami po yan. 5. 1, di ba nagtanong po si Nicodemus? Ang sabi niya, Lord, how can this be? Paano pa ako papasok sa sinapupunan ng aking nanay? Mas malaki na ako sa nanay ko. So definitely, hindi iyon ang pakahulugan ni Jesus ng salitang born again. Sapagkat ang sabi ni Lord sa kanya, ikaw ay tagapagturo, pero hindi mo alam itong bagay na ito. He that is born of the flesh is born of the flesh. He that is born of the Spirit is born of the Spirit. So, ibig sabihin nun, una, ang hindi meaning or ang pagiging born again ay hindi ang maisilang na pangalawang beses mula sa sinapupunan na doon ka nang galing. First, it's impossible.
Di ba? Hindi na ho pwede na maisilang, once na naisilang ka, hindi ka pwedeng magsabi na, Lord, pwede bang i-born again mo ko? Para paglabas ko ay mas maganda naman ako, or mas sexy naman ako, or mas matalino naman ako. I could choose the way I look, or the way I stand. Di ba? So there's no way na physical ang ibig niyang sabihin. Second, it is not a name. Hindi ito pangalan. Ikaw ba born again? Yeah, born again ako. Ang pagiging born again ay hindi po isang pangalan. Yung mga born again dyan. So, ang mundo, and even ang mga kapwa Christians po natin, or mga believers, binabansagan po tayong mga born again. But being born again is not a physical birth. Second, it's never a name. Dahil, kung pangalan ng born again, lahat ng mga lumapit sa Panginoon sa Biblia, di dapat ang tinawag ng Lord sa kanila, mga born again kayo. Di ba? Third, what being born again is not, it is not a denomination. Ang word po na denomination, yan po ay branch of a certain religion. Example, sa Christian community or sa Christian religion, marami pong mga branches of beliefs. Nandiyan dyan ang mga Baptist. Sa mga Baptist, meron pa rin pong ibang mga denominations, First Baptist, Second Baptist. May Fourth Watch, merong Unitarian, merong Trinitarian, merong Zerotarian. May Catholics, may Methodists, may Wesleyans. Marami pong mga branches of beliefs, but they belong to one religion. Okay? So pag sinabi pong born again ka, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay belong sa isang denomination na a branch ng Christianity. It's not also a religion. And third, for this particular part, it's not a church. Marami pong mga churches kayo, I'm sure, na narinig na ang tawag nila sa pangalan ng church nila ay Hong Kong Born Again Fellowship. It's okay. Okay, it's okay na gumamit po niyan, but that's not the definition of being a born again. Just because you belong to a church na merong naka-attach na born again, hindi nangangahulugang born again ka. Just because ang religion natin ay merong pangalang born again, or ang denomination natin, for example, ay merong naka-attach na pangalang born again, does not really mean that you are a born again. Because none of this defines what a true born again is. Okay, next na slide. Pag-uusapan natin ngayon kung ano ang ibig sabihin ng salitang born again. Ang tawag po dyan ay a word study. Sa word study ay pinag-uusapan or sinasaliksik po natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang born again. Ayon po sa Strong's Concordance, there are 3 definitions po ng word na born again from the Strong's Concordance. 1, sabi niya, from above or from heaven. Letter B, from the beginning or from their origin or source, from of old. And then letter C, again or anew. So unahin muna natin yung letter A, from above. Okay, from above. Pag sinabi pong from above, it does not talk about yun pong natural birth na naranasan po natin. Pag sinabi pong sa letter B, from the beginning, it references how Adam was born from above, na ang sabi roon, hinulmahan siya ng kamay ng Panginoon mula sa alabok. At ang sabi roon, and God breathed unto Adam the breath of life. God breathed unto his nostrils the breath of life, and man became a living being, ang sabi niya. So the life that came to Adam came from above. Amen? Came from above, or came from heaven. Letter B, came as like from the beginning. So pag sinabi pong you must be born again, it is an act
na kung saan ay kaparis ng unang pagsisilang or pagbibigay buhay ng Diyos sa katawang lupa ni Adan. He breathed unto man the breath of life. Okay? Sa letter C, from of old or for anew or like new. So pag sinabi pong born again, ang salita pong born again is born the second time, born from above, or born in the Spirit. So pag sinabing born in the Spirit, ito po ay nangangahulugan na hindi ito trabaho ng tao, kundi trabaho ito ng Espiritu ng Panginoon. Because no way na ang tao, even ang preacher na kagaya ko, ay merong kakayanan na mag-born again sa Espiritu ng tao na makasalanan. Because ang basic question po natin, aside from understanding the meaning of the definition or the meaning of the word and understanding the definition, ang basic question po natin ay kailan naboborn again ang isang tao at sa paanong paraan naboborn again ang isang tao. Ang kasagutan po diyan na ito. Ang pagiging born again, ayon po, next slide, ang isang term po ng born again experience ay ang word po na regeneration or new birth or new life. And according to a book, ang sabi ron, it is the supernatural work of the Holy Spirit by which the divine nature and divine life are given. So madali pong salita, ito ay trabaho ng Espiritu ng Diyos. Hindi ito trabaho ng pastor. Okay? Nung una, ako po ay medyo nadi-disappoint nung una kapag nagpipreach po ako, hindi gaanong nagre-respond ang mga tao. Na thinking, all the while, ang mindset ko ay dapat na-bless sila. Dapat naintindihan nila. Dapat meron silang personal experience. And then when you read John 3, it is the Holy Spirit that borns a person from above. Hindi trabaho ng pastor ang mag-born again, because trabaho ng Holy Spirit ang mag-born again sa espiritong patay ng tao. Naalala ko po nung ang family ko po kasi, ang mother ko ang unang nakakilala sa Lord. Tapos, nung inaaya po ako ng Panginoon, ng mother ko na umaten, ang sinasabi ko, wag naman, baka bigla akong umusok. Tapos meron pong isang nag-preach yung harapan po kasi ng bahay namin ay basketball court. Tapos nung ginagawa yun pong service, meron pong nag-preach at ang sabi niya, merong binata dito na gustong kumilala sa Panginoon. Ang mindset ko kaagad, yung alam niyo yung kaisipan ng mga tao na ang bilis mag-isip, advance mag-isip. Ang iniisip ko noon ganito, I'm sure ganito rin ang iniisip niyo noon. Ang nanay ko ang nagmarites na naman sa akin at kinausap niya yung pastor. Patamaan mo yung aking anak. Yun ang iniisip ko. Pero nung natutunan ko na ang Holy Spirit ang nagbo-born again at sa time na merong public preaching of the words of God, dito nagkakaroon ng occurrence ng pagkakaroon ng born again. Dito maraming mga ipinapanganak sa Espiritu, because ang sabi po ng Romans chapter 10, who would believe kung walang mangangaral? So there is this connection between the preaching of the words at saka yung pagbo-born again ng Espiritu ng Diyos. Pero hindi natin nililimitahan, but mas malimit na kapag merong preaching, Bible study, intercession, or any spiritual activities na merong pagpapahayag ng salita ng Panginoon, there is also that opportunity na ang mga makikinig or nakikinig ay naisisilang na muli. Pero ang mindset natin, kinausap niyo si pastor para patamaan ako. Kaya, pag tayo'y nakikinig, ang feeling mo, ikaw lang yung kausap.
And it is true na ikaw lang ang kausap, hindi dahil merong nagsabi na, siya lang ang kausapin mo, Pastor. Hindi. Because now it's your chance na ma-born again through the public preaching of the words of God. But anyway, ang sinasabi po natin, ang nagbo-born again ay ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nung naintindihan ko po ito, bahala kayo. Whether mag-affirm po kayo or magsabi sa akin na bless po ako, Pastor, bless na bless ako, regardless kung merong magsabi sa akin or wala, I had this notion na unang trabaho ko lang ay mag-preach. At habang nagpipreach ako, trabaho ng Holy Spirit na kayo ay i-convict. Hindi man kayo makonvict, problema niyo yun. Palakpakan natin ang Panginoon. So when we are born again, isinisilang ang ating espiritu. Ang tawag doon ay regeneration. The other term is new birth, born again, or new life. It is the supernatural work of God. Pag sinabi pong supernatural, hindi siya natural. Kaya nga supernatural Pastor. Kaya nga supernatural, meaning, walang powers or walang influence ang speaker or ang tao or ang messenger na i-impluwensyahan ang inyong espiritu para kayo ma-born again. Amen? Kaya nga po, minsan ay medyo nangangailangan ng correction minsan. Kagaya po nito. Merong lumapit sa akin one time, ang sabi niya, bless na bless ako, Pastor. Ngayon lamang ako nakarinig ng ganyang pagpapaliwanag. Sabi ko, wow, praise God, hallelujah, sister. At ikaw ay nakaintindi. After 2 months, hindi na siya umattend. Hindi na siya umattend. Because it's possible na ma-impluwensyahan ko kayo. Especially sa mga merong karisma na nagsasalita sa harapan, yung kaya nila kayong bula-bulahin at budul-budulin. Joke lang. Yung meron siyang natural charism na they can carry themselves kahit nasa harapan, even without the Holy Spirit being upon them. Na kumbaga parang natural sa kanila. Yung mga maboboka, yung magagaling mambola, na napapaniwala tayo. It's possible na tayo ay maimpluwensyahan ng karisma na nagsasalita without the presence of the Holy Spirit. Pero yung tao na merong personal, genuine experience ng pagbo-born again ng Holy Spirit, hindi siya naiimpluwensyahan nung tao na ginamit ng Panginoon because that's a genuine experience. Hindi siya naghahangad na ganito, sana si Pastor Alan ulit ang mag-preach. Sana si Pastor lagi ang nagpipreach. Because now you're being influenced by the one that God had used. It's possible. Pero yung merong genuine experience regardless kung sino ang magsalita. Because genuine yung kanyang experience. So kahit sino yung magsalita sa harapan, nakikinig po tayo because our spirit had been born truly from above. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang tawag po dyan ay born again experience. At sa pagiging born again, pag na-born again na po ang ating espiritu, pakibalik mo doon, Vincent. Ang sabi ron, it is by which the divine nature and divine life are given. So, pag ikaw ay na-born again pala, hindi ka lang nagbabago ng buhay, hindi ka rin lang nagbabago ng kagawian, nagbabago ng bisyo, nagbabago ng habit, kundi first and foremost, yung nature ng Panginoon ay ibinibigay sa iyo. Kaya po, nagkakaroon po tayo ng dalawang katangian or dalawang kalikasan. It's the human nature
and the divine nature of God. Nagkakaroon po tayo ng duality in nature because pag tayo po ay na-born again, the Spirit of the Lord imparts upon you the divine nature of God. Kaya po, sa merong genuine na born-again experience, nagsisimula po tayo sa pagkakaroon ng panibagong hangarin sa buhay. Nung unang panahon, tignan po ninyo, sino sa inyo ang paboritong umattend ng Bible study noon? Wala. Di ba? Sino sa inyo noon ang paboritong makinig ng mga Christian songs, ng mga spiritual songs? Wala rin. Ang kokorni ng mga pinapakinggan natin noon. May problema tayo. Problematic din yung ating mga pinapakinggan ng mga music. Di ba, na-break, you were heartbroken, pero pinapakinggan mo pa na yung heartbroken musics. Di ba? One of the things na nagiging immediate na manifestation ng pagiging born again ay yung mga bagay na ayaw mong gawin noon, na hate ninyong gawin noon. Ano ang tawag ninyo sa mga nang-aakay sa inyo noon? Si Raulo talaga. Ang kulit! Istorbo! Wala ka na bang magawa sa buhay? But once you were born again, did you notice the immediate change? Yes, sis. Noon, hindi ka nagsisis. Walang sisis noon. Di ba? Binabansagan natin sila ng hindi magandang pangalan, nilalagyan natin sila ng palayaw noong unang panahon. But when our hearts, our spirits were born again, na-change lahat yon. Okay? Because first of all, pag meron pong born again experience, ang immediate na nagiging manifestation is the word change. Merong hindi nagbabago yung mukha natin, hindi nagbabago yung ating katawan or lahat yan ay nagre-remain. Any physiological aspect ng ating buhay remains. But there's a deeper thing, transformation, nag-change inside. Kaya po ang changes ng isang tunay na naboborn again, it doesn't start from the outside, it begins from the inside to the outside. Amen? Kaya po, pag ikaw ay na-born again, ikaw mismo ang unang-unang makakaranas na ikaw ay na-born again. Amen. Hindi ka pumupunta, hindi ka umiikot at nagtatanong na, hoy, born again na ba ako? You do not go around asking people if you're born again. No, ikaw mismo. Ikaw mismo. And so meron po tayong case study sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, sa first part po ng book of Acts, from 1 through 10, if I'm not mistaken, ay dumating po dyan ang Holy Spirit. Remember, ang Holy Spirit ang nagbo-born again. Tama? Hindi si pastor ang nagbo-born again. Hindi si sister. Si pastora ang nagbo-born again. It's the Holy Spirit. So sa Acts, earlier part po ng chapter 2, dumating po ang Holy Spirit. Okay? Ang kaibahan ng pagdating ng Holy Spirit from the Old Testament sa New Testament ay ganito. Sa Old Testament, pinipili lang ang binababaan ng Holy Spirit. Kung hindi ka priest, kung hindi ka prophet, kung hindi ka hari noong unang panahon, wala kang espiritu ng Panginoon. Kung baga, meron na ang espiritu ng Panginoon noon, pero pinipili ang kanyang binababaan. Pagdating ng Panginoong Jesucristo sa Gospels, ang sabi niya, kailangan akong umakyat, meaning kailangan siyang mamatay para pag-akyat niya sa langit, isusugo niya ang banal na espiritu. Kaya ang sabi niya sa mga alagad niya, it is for your benefit that I go to my Father, meaning He has to die,
so that the Holy Spirit would come unto you. Ang isa sa nagbago, sa pagtrato ng Biblia sa mga tao after the crucifixion or after the death of Jesus, kung sa Old, iilan ang pinipili, sa New Testament, lahat ng nasa church, lahat ng kikilala sa Panginoon, ay merong opportunity na maranasan niya ang pagbaba ng Holy Spirit sa kanya. So sa Acts 2, sa first initial part ng Acts 2, dumating ang Holy Spirit. Hindi dumating sa iilan, kundi dumating sa buong grupo. Kaya, ang isa sa significance po nito ay once na ang Holy Spirit ay dumating sa atin, mga kapatid, dumarating ito hindi lang sa iilang mga tao. Dumarating ito hindi lang sa mga mababait na mga tao, maging sa mga walang yarin, ay binibiyayaan ng Panginoon na maranasan ang pagbaba ng Holy Spirit sa buhay po nila. But eto naman po ang maganda. Walang isang tao na hindi nararanasan ang pagbabago pag bumaba sa kanya ang Holy Spirit. Okay, eto ngayon ang pagbabago na sinasabi ko po sa inyo. After na dumating ang Holy Spirit, probably within a year, 6 months to 1 year, yung eksena ng 42 hanggang 47. Nabasahin po natin at isa-isahin po natin. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. 46. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily as such as should be saved. This is the first occasion na meron pong external or outward manifestation ang pagdating ng Holy Spirit sa puso ng bawat mga mananampalataya. And hindi po ito comprehensive, but ito po ay general. Next slide. Ito ay general. And I'm pretty sure that you will notice that between 42 hanggang 47. Because first, again, ang pagiging born again is an internal experience. Nararanasan mo internally, ang manifestation niya ay outward. So internally, ang pagiging born again is marked by a growing interest in the work of God. Internally meaning, dati wala kang appetite na mag-church. Dati, hate mo yung nag-aakay sa'yo. Di ba? Ayaw mo yan. Di ba? Sino sa inyo ang nag-welcome ng mga sis, pa-Bible study naman. Di ba? Yung mga inaakay sa Central noon. Ayaw natin. Because we wanted to enjoy our day, ayaw natin na ma-inconvenient tayo sa I use the word inconvenient. Anything regarding God, related to God, is so inconvenient to us before. Lahat. But when you are born again, internally, ang isa sa mark ng pagiging born again is your growing interest in the work of God. Dati ayaw mong umaten sa church. Ngayon, ewan ko. Nagbago na. Kasi na born again. Because externally, it is seen in the growing participation in the spiritual activities of the church. So kung merong internal experience ng born again, it is marked by your growing interest. Meaning,
ang external kasi, it starts from within. Hindi pwedeng mauuna ang panlabas. Kailangan mauna ang panloob. At ang panloob na pagbabago, there is this growing interest. Nagbabago yung iyong pananaw sa gawain ng Panginoon noon. Yung dating ayaw mo, bakit gusto mo nang umattend? Diba? Yung ayaw mong mga pagpapahayag noon, bakit gusto mo nang marinig? So internally, there is this growing interest in the work of God. Now, watch this. Work of God. Anything na ginagawa para sa Diyos is spiritual and divine. Okay? Lahat ng mga ginagawa para sa Diyos ay spiritual and divine. Now, tingnan po ninyo. Ang sabi natin sa regeneration kanina, na i-impart ang divine nature. Ang divine nature. Yung sinasabi po nilang opposite attracts, sometimes it's true, sometimes it's not. But sometimes you attract who you are. And you are attracted to the nature that you have. Kaya naman pala attracted ka na ngayon sa mga gawain ng Panginoon because you have the same nature. Noon, hindi ka attracted sa gawain ng Panginoon because you don't share the same nature. Pero ngayon na parehas kayo ng nature. What's the nature? Spiritual in nature, divine in nature. Na kahit physically we are still sinners, nandito po tayo sa balat ng lupa, mga brothers and sisters in Christ, but you have a spiritual nature, you have a divine nature. Kaya po, one of the external manifestations ng internal transformation mo is you being attracted to the same nature na mayroon ka. Amen. Dati sarado tenga natin noon. It has anything related sa Lord. Bible, TV, YouTube, magazines. Pag nakita mong Christian magazines, hindi iyon ang pinupulot mo. Ang pinupulot mo yung mga yung mga movies, movie stars, or yung mga sa pelikula, di ba? You never picked up those magazines particular sa Panginoon. Why? Because you don't share the same nature. Yung sinasabi nilang, you attract who you are, tignan ninyo, mga kapatid, nung unang panahon, ang mga barkada natin nung unang panahon, parehas nating mga chismoso. Diretsahan si pastor ngayon, pero watch ngayon! Ang mga barkada natin, wow, mga born again! Amen! Diba? One of those things na hindi maiwasan, yung dating kaganon din yun nung unang panahon, because you experience the new birth, na born again ka, nawawalan ka natatabangan ka. Diba? Some are still preserved. Yung mga friendships po natin are still preserved, but we are born into the new living God, or the spiritual in nature, kayang hinahanap mo spiritual din. Amen? Ang hinahanap natin ay yung mga nagbabasa rin ng salita ng ating Panginoon. Yung mga umaattend din sa gawain ng Panginoon. Pero nung unang panahon, nung hindi po tayo naboborn again, naku po. Yung sinasabi nila noon na, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Amen ba? So internally, there is this growing interest. Pero ang external manifestation niyan, nagpa-participate ka na, growing participation. Binanggit ko po kahapon ang salitang involvement at saka visibility. It's one thing to be involved sa mga spiritual activities ng Panginoon. Nakangiti ho ako. It's one thing to be involved sa mga spiritual activities ng Panginoon, and it's another thing to be visible. Maraming mga involved pero hindi visible.
Tapos na po ang preaching. So pag ikaw ay na born again, isa sa hindi ninyo maiiwasan na maramdaman, yung na-attract kayo sa mga spiritual na bagay. Ayaw ninyong magbasa noon. Kaya pag uwi ninyo noon sa bahay, kinuha ninyo yung Bible ninyo, sinabi ninyo, kasi display. Tama. Ang kapal ng alikabok or kinahalongkat mo pa doon sa lumang maleta mo noon. Pero noon, hindi mo ginagawa yan. But because you were born again, there is this inclination. Nagkakaroon ka ng tendency ngayon na hinahanap mo ang spiritual because you're spiritual. Diba? Noong unang panahon, ang pinag-aaksayahan natin ang panahon noon ay hindi spiritual. Kaya naman, noong unang panahon, enjoy na enjoy tayo sa mga non-spiritual. Diba? Kaya nating maghila-hilata sa Central nang walang ginagawa. But then when you were born again, you're immediately attracted to spiritual things. And ang external manifestation niya is your participation. You want to be involved. And more than involvement, you want to be visible. Amen? Kasi wala po akong nakitang tunay na born again na invisible sa mga spiritual activities ng church. Lagi po silang present. Amen? Second, na observation po natin dyan, internally, it is marked by a growing interest in the will of God. Externally, seen in the growing desire to do what is right. Pag sinabi pong will of God, ito yung kalooban ng Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon ay laging tama, hindi mali. Okay? So pag sinabing growing interest in the will of God, inside you, ang laging hangad mo ay kung ano ang tama. Okay? Hindi yung kung ano ang hindi tama. One of that internal evidence ay yung ang hangad mo lagi ay yung kung ano ang tama sa paningin ng Panginoon. Okay? So marami po tayong mga daily experiences pagdating po sa what is right from what is wrong. We don't just see what's wrong, but you also see what is right. And when you are born again, ang hangad mo ngayon ay kung ano ang tama. Naalala ko po noong si Zaccheo ay nakakilala sa Panginoon at ang sabi niya, kung ano man ang aking pagkukulang ay ibabalik ko sa Kanya. Meaning, anything sa time na nakilala mo ang Panginoon na nasa mali kang sitwasyon, ang isa sa immediate effect ng pagiging born again mo, sa mali mong sitwasyon, itinatama mo kung ano yung mali. Hindi ka nananatili doon sa kamalian. Because when the grace of God comes to you, the grace of God is also the will of God. Doing what is right. Ang gawin kung ano ang tama. Kaya any wrong or any wrongdoing na ginagawa po natin, immediate po na nagkakaroon po tayo ng conviction. Naku-convict ka agad tayo ng Holy Spirit. Because you have the same nature of the Spirit, which is spiritual and divine. Third, it is internally marked by a growing interest in the Word of God. Take note yung capital letter Word, W I mean, Word of God, meaning Jesus. Growing passion for the Lord Jesus Christ. Hindi pwede na hindi po kayo or hindi po tayo ma-attract sa ating Panginoong Jesucristo. Because when we are born again, dito po nagsisimula yung ating love affair with our Lord Jesus Christ. We begin to feel na gusto nating mahalin ang ating Panginoong Jesucristo. So when you look at all these three things, or these 3 points na binabanggit po natin, it is a clear evidence that when you are born again, it starts from the inside and it manifests to the outside.
inevitable, hindi ho maiiwasan. And ang isa sa hindi maiiwasan is, hindi pwedeng hindi mo mahalin ang work of God. Hindi mo po pwedeng hindi ka magkaroon ng interes sa tama. Okay? Hindi tayo perfect, nagkakamali pa rin po tayo. But what's amazing about sa pagiging born again po natin, ay meron tayong conviction. Uy, mali ako kanina. I said something wrong. Nung una, kahit wrong na wrong. Anong wrong? Wrong is always right. Noong unang panahon. Dahil na born again po tayo, hindi nagtatagal yung wrong. Amen? And then lastly, nag-grow yung love mo kay Lord. And I want you to understand this. Okay? Dahil mahal mo ang Panginoon, sinabi ko rin po ito kahapon, the church and the Lord, they are not the same, but they are inseparable. How you relate yourself to Jesus is manifested on how you relate yourself to the church. Kaya pag sinabi mong loves mo si Jesus at hindi mo loves ang church, hindi mo love si Jesus. Kasi hindi po pwede na ang manifestation ng love mo kay Jesus ay hindi makita sa church. Kaya kung may pagmamahal po tayo sa Panginoon, may pagmamahal din tayo sa gawain ng Panginoon. And I have shared this, actually, ipopost po ito online, yung latest po na pastoral conference po natin na ang title po ay Biblical Leadership. Meron po akong sinabi doon na if you really love your church, if you really love Lord of the Nations Church, dapat pinaka-iingat-ingatan natin ang Lord of the Nations Church, ang ministry na pinagdalahan sa atin ng ating Panginoon. Second, you have to pray for your church. Hindi pwedeng mahal ninyo ang Panginoon pero hindi natin ipinagpipray ang LOTN na church po natin. You don't just support your church physically by our presence. You don't just support the church through your prayers, but also you have to support your church through our finances. Balik mo doon sa verse kanina, Vincent. I would like you to see this. Verse 45. Sabi ng verse 45, and sold their possessions and good and parted them to all men as every man had needed. I forgot exactly kung sino po ang nagsabi nito, but I can remember this. Ang sabi niya, ang huling naboborn again, after na maborn again ang kanilang puso, ay ang kanilang bulsa. Pero dyan, ang isa sa unang na-born again ay ang kanilang bulsa. Naku, si pastor talaga. Inuulit ko lang naman. Amen? It's not just their growing interest sa work, sa will, at saka sa word. It's also how they opened up their bulsa sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, it's very impossible na ma-born again ka at hindi ma-born again ang iyong pitaka. Dahil walang born again na kuripot. Amen. And then I said this, panoorin nyo, mag-enroll kayo sa, mag-enroll ba tawag doon? Mag-register sa pastoral conference na online. Meron pong isa sa ugali, isa sa mga characteristics ng mga taong naglilingkod talaga sa Panginoon ay ang salitang generous. Generous ang mga naglilingkod sa Panginoon. You see generosity there. Superb generosity. Ang sabi ron, sold their possessions and good. Kaya nga po, merong after, sa chapter 5, merong kwento si Ananias at saka si Sapphira na namatay sila dahil nag-pledge sila sa Panginoon at yung kalahati siguro ng kanilang pinagbilhan ng kanilang lupa, hindi nila ibinigay sa mga apostles. Ang nangyari, sila po ay
natigok. Ngayon, pakinggan ho ninyo part ng preaching ko po doon, kasi ako lahat ang pinag-preach ng mga elders ng biblical leadership. 10 preachings sa loob ng 2 araw, but I enjoyed myself. But here's one of those messages. Being generous. Meron pong actual na research ang Notre Dame, if I'm not mistaken. I stand corrected on this one. If you would ask me, I can go back sa notes ko and I can correct myself if I'm not precise. From the Notre Dame research team, na ang pagiging generous pala, it affects all of your being. It's not just your mental state, even your cardiovascular aspect, and even yung physical. I can show you later. Ang sabi nila, it lessens your cardiovascular issues pag ikaw ay generous. Kaya nakakabawas ng BP ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya kung magbi-BP kayo ngayon at mataas, magbigay. It's real. Yung mga high blood. Di ba? I can show you later, brothers and sisters in Christ. But this is really true. This is really true. I am not just telling you by research, but by biblical example, isa sa immediate effect sa church ng unang panahon ay naging generous ang mga tao na nakakilala sa Panginoon. Sa bulsa ang unang effect. And I was being asked, sabi nila sa akin, Pastor Alan, kailan po kayo magtuturo ng giving? Sabi ko, wait, because ngayon pa lang ay sinasabi ko sa inyo, I don't know if you could take the biblical giving. Ang biblical standard ng giving ay ang pinaka-minimum is 10%. O, tumahimik kayo. Ngayon, merong nagko-question sa akin, what is about the New Testament giving? Yan ang New Testament giving. You want to truly comply sa New Testament giving? Sell your homes. Sell your lands. Because that's in the Scripture. Amen. Kaya po mga brothers and sisters in Christ, when we talk about being born again, it's not just your involvement, visibility, at saka participations po natin sa gawain ng Panginoon. It's also a matter of how you express your love, your support to the church that Christ loved. Ano ang sabi ng Biblia? Christ is the head of the church. Dahil love ni Christ ang church, we also must love our church. Mahal natin ang church natin. Amen. Hindi ko po ito isi-share just to brag. Just wanted to let everybody know na we practice what we preach. Since umuwi po ako 2017, may isang taon na first time po nilang binuong ibinigay sa akin yung aking allowance. Ang laki-laki ng aking allowance. And then, nung ibigay po nila sa akin yon, yung aking allowance na yon, ng isang taon, there was this conviction na ibalik mo dahil buong ibinigay sa'yo, ibalik mo yung buo. 240,000. Binalik ko po sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi ito dahil gusto kong magmalaki, no. Sinasabi ko po ito because pagdating po sa pagmamahal sa church, hindi ko lang iniwanan yung family ko dahil mahal ko ang church. But I really love Lord of the Nations. Kaya kailangan kong gawin yon. Amen. And what's amazing is that sa lahat po ng mga staff po natin, you can ask Pastora Jane, they follow suit. Kahit kaunti lang, maliit lang ang kanilang sweldo, they offer their salaries, kahit delayed yung kanilang salaries minsan, meron na pong kaltas lahat po yon because they see through us
Yun pong pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Amen. Ngayon, sinasabi ko po ito sa inyo, just to let you know, ang sabi nila yung mga Ilocano raw ay kuripot. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Amen. Ang mga kuripot, yung hindi na born again. Mapagbigay ang mga taong na born again. Now, sinasabi ko po ito as part po ng preparation po natin ng ating upcoming anniversary. Without your financial help, of course, we appreciate yung presence ninyo, yung prayer ninyo, at saka syempre, yung inyong financial support. Without all this, ay hindi po magiging isang possibility ang isang matagumpay na celebration po natin sa nanggawain po ng ating Panginoon. But here's one thing na very obvious sa mga generous. Hindi sila nauubusan ng ibinibigay. Amen. Tanungin po ninyo si Pastor, kasama ko po pala si Pastor Nono ng Yabton, Ibisan. Pastor Nono, pakita sa kamay. Yan. Of course, si Pastor June, Pastor Raani, si Pastor Henry. One time, may isinama ko po sila Pastor Nono sa isang service po, San Mateo, di ba Pastor? San Mateo. San Mateo, Rizal. Sa pagkatapos ko pong mag-preach, pinakain nila kami. Siyempre, masaya sila. Masarap yung pagkain. Tapos, binigyan po nila ako ng love offering. Hindi ko po binuksan yung aking envelope. 6 po kami ng time na yon. Iniabot ko kay Pastor Alex Macarega at ang sabi sa kanya, Lex, hatiin ninyo sa ninyong lahat. Wala po akong kinuha doon. Dumaan po kami sa isang gawain. Yun pong ibinigay ko sa mga kasama ko, dinoble ng Panginoon. So I still have another envelope to give. And secretly, I gave half of what I got. Hindi talaga nauubusan yung mga ibinibigay natin sa Panginoon. Sa pastoral conference, nag-challenge po si Pastor Alex Pe. Dahil wala ho akong cash nung time na yon, I can only make a pledge. After po kasi ng MEP 1 graduation, nagbigay po ang students ng MEP 1 sa akin ng $32,550. Pesos, yung 32,500 pesos plus $50. So, nung nag-challenge po si Pastor Alex, I gave all. Ano ang napala mo, Pastor? Pagkatapos ibigay, alam niyo, dinoble ng Panginoon. Immediately, meron pong nagsisend sa akin sa aking account. Kinukuha yung aking account. It just goes to show na tapat ang Panginoon. Amen. Hindi ko lang ho kayo mahal. Mahal ko rin po ang ministry po natin. So anything that I can do, anything that I can give, I give to the Lord. Because una, mahal ko ang Panginoon. At here's the challenge sa atin pong lahat. You can never outgive God. Never ninyong matatalo na, nung sabi ng isa kanina, nag-share siya, di ba? Lord, tapat naman po ako na nagbibigay po sa inyo. Now that I have a need. Now that I have a need. God is a faithful God. In terms po ng kanyang faithfulness, mga brothers and sisters in Christ, you can never outgive God. Pagdating po sa giving, it's not a matter of how much. It's a matter of the heart. Amen. Maraming nagbibigay na matter of the much, of the amount. Pero ang nais at ang tunay na born again, it's a matter of the heart. Never the amount. Amen.